Isang malaking posibilidad ang unti-unting nabubuo na maaari pong magbago ng takbo ng presyo ni Cardano or ADA. Ayon po sa bagong ulat o report mula po sa iba't ibang crypto analyst, ay umangat na raw sa 83% ang posibilidad na maaprubahan ang Cardano ETF ngayong taong 2025. Kasabay nito ay sunod-sunod na ang mga technical indicators na nagpapakita ng bullish na trend para kay ADA. Pero ang tanong po ng karamihan ay ito: kapag naaprubahan nga ba ang ETF, ay tunay bang lilipad si Cardano pataas sa presyong $4? Posible ba itong mangyari o puro hype lamang ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po big deal ang Cardano ETF approval odds na 83%. Ayan. Ayon po sa Polymarket, isang kilalang prediction platform, ay tumaas na raw sa 83% ang tsansa na maaprubahan ang Cardano ETF sa susunod na taon. Samantalang ang Bloomberg ay nagbigay ng mas mataas pang estimate na 90% chance of approval base sa kanilang internal analysis. Kapag naaprubahan ang isang spot ETF, nangangahulugan ito na ang mga institutional investors ay magkakaroon ng mas madaling paraan para mag-invest kay ADA. Ibig pong sabihin nito ay mas maraming pera ang papasok sa ecosystem ni Cardano. Ito ang tinatawag na institutional money flow, at ito ang isa sa mga pangunahing factors na siyang nagpapalakas ng presyo ng isang coin. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga analyst sa galaw ng presyo ni ADA? Ayon po kay Trend Rider, isang kilalang crypto analyst, ay bumalik na raw si ADA sa kanyang bullish territory sa kanyang weekly band. Ang ibig sabihin nito ay mas mataas na ngayon ang tsansang tumaas ang presyo ni ADA. Dagdag pa niya, ang mga daily resistance levels ni ADA ay nabasag na, kaya ang presyo nito ay lumagpas na sa mga dating mga harang. Bagamat medyo negatibo pa ang oscillator line, pinayuhan po ni Trend Rider ang mga holders na maging matyaga. Dahil habang si Bitcoin ay patuloy pa ring tumataas, ay malaki po ang posibilidad na mahila rin. Ayan, mahila ni Bitcoin pataas itong si Cardano. Ngayon ay may cup and handle pattern na ba itong si ADA? Ayan po, nakikita natin dito ang isang chart dito na nagpapakita sa cup and handle pattern ni ADA. Yan po ay nakita ni CryptoSmith, na isa na rin pong kilalang analyst. Sa kanyang analysis dito, gamit po ang TradingView, ay nakita niya ang tinatawag na cup and handle formation. Ito po ay isang bullish pattern na karaniwang indikasyon ng malakas na breakout. Ayon po kay Smith, ay tapos na raw ang accumulation phase ng mga Cardano whales. Ibig sabihin ay nakuha na ng mga malalaking investors ang gusto nilang ADA sa murang halaga. Ngayon ay nasa breakout point na itong si ADA sa presyo na 0.92. Kapag nabasag ito, ay posible raw na tuloy-tuloy itong tumaas at lumagpas pa sa presyong $4. Ayan, ngayon ay biggest sleeper gains daw itong si Cardano. May isa pang analyst na nagpahayag po ng tiwala kay ADA, at siya naman po ay si Finance Bull. Yan po yung nakikita natin dito is yung kanyang actual na post sa kanyang X account. Yan, may kasamang chart. Yan, ayon sa kanya ay si Cardano raw ay isa sa mga biggest sleeper gains sa crypto ngayon. Hindi raw ito meme coin na umaasa lang sa hype. Ang tinutukoy po niya ay ang tunay na network utility ni Cardano. Kasama na ang mga decentralized apps, smart contracts at mga bagong project tulad ng Midnight Project. Ayon po kay Finance Bull ay hindi imposible na sumampa sa presyong $3 to $4 ang presyo ni ADA.
at hindi raw ito joke kundi isang magnet. Ibig sabihin ay natural na may hatak ang market pabalik sa presyo na presyo na iyon dahil sa demand at mga developments ng ecosystem. Yan, ngayon ay dito naman po tayo kay Ginoong Charles Hoskinson. Yan, siya po ang mismong founder ni Cardano. At siya po ay naglabas din ng matapang na pahayag kamakailan lamang. Ayon pa sa kanya, ay kaya pa raw ni Bitcoin na mag times 10 at maabot ang $1 million bawat coin or $1 million na presyo. Pero mas matindi po ang prediction niya kay ADA. Sapagkat naniniwala itong si Ginong Hoskinson na si Cardano ay posibleng mag 100 times or 1,000 times ang kanyang presyo sa hinaharap. Isa po sa mga dahilan nito ay ang kanilang project na tinatawag na Midnight. Isa po itong privacy-focused sidechain na maaaring magsilbing functional layer para kay Bitcoin. Sa pamamagitan po ng ganitong technology ay mas magiging kapaki-pakinabang si Cardano sa mas malawak na crypto ecosystem. Ayan, ngayon ay bilang panghuling tanong, ay ano nga ba ang maaaring mangyari bago ang October 2025 ETF decision deadline? Ayan. Ang final decision po kasi ng SEC para sa Cardano ETF ay nakatakdang ilabas sa October 2025. Kaya habang papalapit po ang petsang ito, ay asahan natin na mas lalakas pa ang mga chismis, speculation at bullish momentum ni Cardano. Ngayon pa lang ay unti-unti nang gumagalaw ang market sa anticipation ng balitang ito. Kaya kung ang galaw ngayon ay puro build up pa lamang, mas lalo pa itong pwedeng lumakas kapag dumating na ang kumpirmasyon mula sa SEC. At then para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaking oportunidad po ito. Kung totoo nga na papasok ang malalaking institutional investors kapag naaprobahan ang ETF ni Cardano, ibig pong sabihin nito ay magkakaroon tayo ng tsansang kumita mula sa pagtaas ng presyo ni ADA. Magiging mas matatag po ang market movement ni ADA dahil hindi na lang ito base sa hype, kundi sa tunay na demand mula sa malalaking kumpanya. Kaya kung ngayon pa lang ay nakaposisyon ka na kay ADA, malaki po ang potensyal mong makinabang. At bilang panghuli, sa aking opinion ay ito na ang isa sa pinaka-exciting na development para kay Cardano ngayong taon. Matagal nang nakikita si ADA bilang isang solid project na may tunay na use case. Pero ngayon lang ito nagkakaroon ng ganitong kalaking institutional attention. Kung tutuusin ay late na nga ito kumpara kina Bitcoin at Ethereum na may ETF na. Kaya tingin ko ay hindi malayo na matuloy ito. Pero syempre tandaan natin na ang crypto ay volatile pa rin at dapat po tayong maging responsable sa ating mga investments. Kaya ang payo ko po ay pag-aralan nating mabuti ang galaw ni ADA. Huwag po tayong padalos-dalos at huwag po puro hype ang sandigan. Dahil ang pinakamagandang investment ay ang may sapat kang kaalaman at pasensya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.